gusto ko ng sumahod ng 50,000. 50,000 a month. Hi everyone! So, di ko alam kung kailan ko 'to ma-upload, pero 'pag in-upload ko 'to, ibig sabihin makapal na yung mukha ko. Kasi these are one of the videos na ginagawa ko nung mga napag-isip-isip kong gusto ko ng mag-vlog. Di ko pa nga alam kung makakapag-upload ako or what. Pero habang may time pa ako, yun, mag-upload ako. And yun nga, I'm here in my temporary office. Though resigned na ako, kaya ako nandito today is because nag-turnover po ako kanina ng mga ita-turnover sa papalit sa akin. So, yan. For those who don't know po, I'm a graduate of Bachelor of Secondary Education, major in English in Cavite State University in Indang. Pero, dahil gusto kong matry ang different works before I pursue na talaga the teaching, yun, nag-try akong mag-accounting, nag-try akong mag-admin, nag-try akong mag-office, and then, eto nga, dito yung pinakamatagal ko na work, which is yung accounting nga. Eh yun, 'di ba, edu to accounting. Hala, 'di ba nga nag-English ka tapos nandito ka ngayon sa accounting. Charis lang. Pero yun, masaya naman yung naging experience ko dito. Yan nga dahil lang gusto ko ng sumahod ng 50,000. 50,000 a month. Charis, kala mo talaga mangyayari. Ayan, gusto ko ng mag-try ng another work, which is yung mapa-provide siyempre yung mga wants ko. Yung mga pangangailangan and wants because mahal na day ng buhay. Ang mahal mabuhay sa Pilipinas. Iyon. Kaya nag-resign ako and then after ko mag-rest, magpahinga, sana po ay ma-hire na sa position na magbibigay ng 50,000 na compensation. Charis lang. Tsaka lang. Kung ano man, basta mas mataas yung nakakabuhay. Yun. And then, ano ba yung share ko today? So, yun, kung anong reason ba't nag-change career ako. Nasabi ko nga kanina, gusto kong mag-try. Aside from that, before ko talagang kunin yung edu, edu course ko, ang gusto ko talaga is mag-tourism or mag-admin, administration. Pero since sabi, ang mas stable daw na work is yung teaching, so nag-teacher ako. Yes, nag-teacher ako. Ayun. And then, nagturo na naman ako before. So, I have 4 to almost 5 years work experience as teacher. Pero, yung pagiging accounting ko is 2 years mahigit na. Yun. Ano bang mga ginagawa ng isang accounting assistant? Based on my experience, based on what I did here in this company, more on payables, receivables, sales, expenses, government remittances, mm, tax, um, financial statement, entries, yon. Napakalaking tulong din to kasi it adds a lot of knowledge din sa akin. And marami ako natutunan talaga dito. Not only to the career na line sa aking course, pero at least magagamit ko pa rin to naman even though I pursue na my career or yung talagang tinapos ko, di ba, yung course ko. So, magagamit ko rin naman siya siguro. Pero yun nga, marami ako natutunan dito, especially sa payroll. Before, na staff ako, kasi nag-work din po ako as waitress nung kadalagahan ko. Nalaglag. Nag-work din ako as waitress before and then parang laging pumapasok sa isip ko na paano kaya kino-compute yung pasok namin, yung basta paano kino-compute yung sahod namin. Kasi minsan kahit i-compute mo siya, hindi siya katulad or same doon sa mga
nako-compute mo yung sinasahod mo. So ngayon na nag-payroll ako, ganito pala. Meron palang sinusunod na mga deductions and whatsoever, ganyan-ganyan. Tapos kapag malaki pa yung sahod mo, may tax ka pa palang babayaran. Tax. Yun. So, yun lang. Share ko lang today na nag-turnover ako and ito na yung mga huling araw na kakaharapin ko tong pagiging accounting ko. Bye!